Kaibigan, ang pagmamahal ay isang action word at hindi lang emotion o salita. Narealize ko na pwede namang sabihin ng Diyos na mahal ko kayo, period. Maniwala kayo sa akin. Pero hindi. Ang ginawa niya ay pinakita niya sa gawa kung gaano niya tayo kamahal. Halimbawa, niligtas niya yung mga Israelita sa Egypt, pinakain niya sila sa disyerto sa loob ng 40 years. Kahit pa nga nagre-rebelde sila sa Diyos. Nagpadala siya ng maraming propeta para magbigay ng warning para hindi sila mapahamak sa consequence ng kanilang mga maling gawain. Sa halip na tapusin na sila at patayin lahat, ay binibigyan pa rin sila ng Diyos ng pagkakataon na magbago. Tapos ito pa, iniwan ng Panginoong Yesus ang comfort niya sa langit at tinupad niya ang pagbabayad sa ating mga kasalanan. Narealize ko, kung gusto nating magmahal ng gaya ng sa Panginoong Yesus sa ating asawa, anak, magulang at ibang tao, ay kailangan natin itong gawin kahit masakit, kahit mahirap, at kahit hindi convenient para sa atin. Marahil minsan iniisip natin na ang naging kapalit lang naman ng pagmamahal sa atin ng Panginoong Yesus ay ang buhay lang niya. No, hindi lang yon. Naging kapalit ng pagmamahal niya sa atin ay ang kanyang glory. Sabi sa mga taga Filipos 2:5-8, naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Grabe, sobrang glorious ng Panginoong Yesus dahil siya ay Diyos pero pinagpalit niya ito at nagpakumbaba at nagkatawang tao. Hindi ko ma-imagine na isinantabi niya yung kanyang glory sa langit ng 33 years dito sa lupa para lamang tayo iligtas. Tapos ang isa pang naging kapalit ng paglilingkod niya sa atin ay ang physical pain na dinanas niya dito sa lupa. Sabi sa Isaiah 53:5, ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Tapos sabi pa sa unang Juan 3:16, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. Sabi sa talata, inialay ng Panginoong Yesus ang kanyang buhay para sa atin. Kaya marapat lang na ialay natin ang ating buhay para sa kapatiran at sa kapwa. Kaya alam mo, narealize ko, nakakaya sa Panginoong Yesus na minsan nabibigo ako mag-alay ng buhay ko para sa iba dahil tumanggi ako na magbigay ng aking time na magbahagi ng mabuting balita. Narealize ko na sa kinukwento ko sa inyo kanina ay naging selfish ako sa time ko. Kaibigan, tanong natin ito sa sarili. May pagkakataon ba na nabibigo ka, ialay ang iyong sarili para sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng time o pagbibigay mo ng pinansyal na tulong? O kaya naman nabibigo ka ba, ialay ang iyong sarili para sa iba kasi inaalala mo ang sasabihin ng ibang tao sa iyo? Kaibigan, kung gusto mo matutong magmahal, ay gayahin mo ang pagmamahal ng Panginoong Yesus na mapagpakumbaba at palaging nakatingin sa pangailangan ng iba. May isang grupo ng negosyante na nagmamadali pumunta sa airport dahil late na sila sa kanilang flight. At sa kamamadali nila ay may natabig sila na isang babaeng bulag na nagtitinda ng mansana sa entrance. Nakarating naman sila ng sakto sa pinto ng eroplano bago ito magsara. Pero yung isa sa kanila na Christian ay huminto at sinabi na babalikan niya yung babae na nagtitinda at sa susunod na flight na lang siya sasakay. Nagprotesta ang lahat at sabi nila malilate na sila sa kanilang appointment. Pero nagpatuloy pa din yung lalaki na bumalik. At nakita nga niya na hirap ang bulag na babae na kunin isa-isa ang lahat ng apple na nahulog at nagkalat. Humingi siya ng paumanin sa babae at dali-dali niyang kinuha isa-isa ang mga apple at ibinalik sa lagayan. At yung mga nagasgas at nadumihan na apple ay binayaran niya sa babae. At nung papaalis na siya ay sumigaw yung babae, "Mister, are you Jesus?" Narealize ko, marahil, pag inuna natin ang kapakanan ng iba at pinakita natin ang ating pagmamahal, ay hindi nila tatanungin kung ikaw ang Panginoong Yesus. Maaaring hindi nila ito gawin, pero pwede nilang tanungin sa'yo, "Miss, Kristiyano ka ba? Mister, tagasunod ka ba ng Panginoong Yesus? Salamat sa'yo. Napakabuti mo.
Kaibigan, simulan mo magmahal sa iba sa pamamagitan ng paglilingkod mo at pagbibigay sa pangailangan ng iba.